Hindi nila nakita ang mga gabing hindi ka nakatulog, iniisip kung magiging sulit ba ang lahat ng sakripisyo mo. Hindi nila narinig ang mga panalangin na bulong mo sa hangin noong walang naniwala sa iyong paglalakbay. Ngunit narinig ng universo at ang bundok na tahimik mong inaakyat. Hindi lamang ito pasanin, ito ay tulay. Hindi ka pinarusahan. Ikaw ay inihahanda. Ngayon, may nagbabago. Tunay ang enerhiya. At sa wakas, Capricorn, ang mga gantimpalang para sa iyo ay nagsisimulang dumating hindi sa ingay, kundi sa banal na oras. Ito na ang sandali na sinasabi ng universo. Sapat na ang ginawa mo. Ngayon, tanggapin mo. Capricorn, hindi lahat ay nakakaintindi sa iyong paglalakbay at ayos lang iyon. Nilakbay mo ang mga landas na hindi mangahas-tahakin ng iba. Habang ang iba'y naghahanap ng madaling paraan, pinili mo ang matarik at tahimik na pag-akyat. Tahimik kang nagbuo. Tahimik kang nagtiyaga. Kahit hindi agad dumating ang resulta, hindi ka sumuko. Iyan ang dahilan kung bakit kakaiba ang iyong enerhiya. At ngayon, habang binubuksan ng bagong taon ang mga pintuan nito, may sinaunang bagay na tumutugon. Ang universo na dating tahimik ay nagsisimulang ulitin ang iyong pangalan. Hindi sa ingay kundi sa pagkakahanay. Hindi sa palakpakan kundi sa mga sagot. Hindi lang ito tungkol sa pagtanggap ng pera o pagkilala. Ito ay tungkol sa wakas na pagpasok sa isang bersyon ng buhay na sumasalamin sa kaluluwa na iyong pinagyaman. Capricorn, dumating na ang panahon. Ito ay hindi swerte. Ito ang gantimpala ng bawat binhing iyong itinanim na sa wakas ay namumulaklak. At ang mga palatandaan? Nasa paligid mo na, naghihintay lamang na makita. Ang mga taong humiling ng lahat Nagkaroon ng mga taon na mabagal ang paglipas ng panahon para sa iyo, Capricorn, masyadong mabagal. Habang ang iba ay tila umaangat ng madali, ang iyong tagumpay ay dumarating ng paisa-isang hakbang, hindi ng bigla. Isinakripisyo mo ang kaginhawaan, ipinagpaliban ang kasiyahan, at dinala ang bigat na higit pa sa maisip ng karamihan. Ngunit hindi ka nagreklamo. Trabaho lang ang ginawa mo. Natuto kang umiti habang tinatago ang sakit. Hinarap mo ang mga responsibilidad na hindi naman sayo, ngunit pinanindigan mo dahil iyan ang iyong pagkatao. Habang ang iba'y nagpapahinga, patuloy kang nagtatayo. Habang ang iba'y sumuko, patuloy kang lumalabas. Nagkaroon ng mga gabi na kinuwestiyon mo ang iyong sarili. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil kahit ang pinakamatitibay na kaluluwa ay nagtataka kung kailan matatapos ang daan. Pinanood mo ang iba na umuunlad at nanatili ka pa rin sa landas mo. Bakit? Dahil sa kaibuturan ng iyong puso, alam mo. Ang iyong mga biyaya ay hindi darating ng padalos-dalos. Darating ang mga ito ng karapat-dapat. Ito ang panahon ng tahimik na pakikibaka, ang kabanata na walang pumapalakpak. Ang mga taon na humiling ng lahat. Ang iyong pasensya. Ang iyong kalusugan. Ang iyong mga relasyon. Ang iyong pananampalataya. Ibinigay mo ang lahat at sa isang panahon, pakiramdam mo ay tahimik ang universo. Ngunit ang hindi mo alam ay ito. Bawat gabing walang tulog, bawat masakit na desisyon, bawat hindi na tinanggap mo upang igalang ang iyong layunin ay naitala. Hindi ng mga tao. Hindi ng palakpakan. Kundi ng banal. Hindi ka pinapabayaan. Ikaw ay hinuhubog. At ngayon, Capricorn, ang panahon ng tahimik na sakripisyo ay malapit ng magbunga. Dahil ang bundok ay hindi lamang nagpapalakas sa iyo. Ito ay naghahanda sa iyo. Ang tahimik na mga senyales ng pagbabago. Sa simula, ang pagbabago ay hindi dumating na may kulog. Dumating ito sa katahimikan, halos hindi mapansin. Isang maliit na mensahe sa tamang oras. Isang pagkaantala na humantong sa mas mabuti. Isang pamilyar na numero na paulit-ulit, 111, 333, 888. Capricorn, hindi ito mga aksidente. Ito ay mga bulong mula sa universo. Napansin mong may mga taong muling bumabalik sa iyong paligid, yaong akala mo'y matagal nang nawala. Ngunit hindi lang sila bumalik para sa pagsasara. Bumalik sila bilang bahagi ng iyong pagkakahanay. Para ipaalala kung sino ka. Para magdala ng mga sagot na noon ay hindi ka pa handang tanggapin. May mga sandali na gumaan ang pakiramdam ng iyong puso nang walang malinaw na dahilan. Mga umagang nagmulat ka ng mata at naramdaman mong may kakaiba. Hindi mas maingay. Hindi mas maliwanag.
Mas malinaw lamang. Capricorn, ganito kumilos ang universo sa'yo. Hindi ito sumisigaw. Ito'y marahang nagtutulak. Hindi nito hinahabol ang iyong pansin, hinihintay nitong humabol ang iyong kamalayan. Dahil hindi mo kailanman kinailangan ng malalaking himala. Ang kailangan mo ay ang tamang sandali. At ngayon, narito na ang sandaling iyon. Napansin mo kung paanong ang mga bagay na dati nagpapagod sa iyo, wala ng kapangyarihan ngayon. Ang mga taong minsang nagdulot sa iyo ng pagdududa sa sarili. Wala na, kupas, hindi na mahalaga. Ang mga sitwasyong dati nagpapakaba sa iyo, ngayon, hinaharap mo na sila ng may kakaibang kapanatagan. Iyon ay dahil pumasok ka na sa bagong antas ng enerhiya. Isang antas na hindi na umiikot sa pag-survive, kundi sa banal na agos. Capricorn, ang nararamdaman mo ngayon ay ang paglipat ng iyong takdang landas. Ang lupang tinatapakan mo ay hindi na natigil. Ito ay sumusulong. Ang pagtutol ay lumuluwag. Ang paghihintay ay nagtatapos. Kahit sa katahimikan, may makapangyarihang nagaganap. May mga pintuang bumubukas sa likod ng mga eksena. May mga taong binibigkas ang iyong pangalan sa mga silid na hindi mo pa napapasok. May mga oportunidad na nagkakahugis sa mga lugar na hindi pa nararating ng iyong mga paa. Hindi mo ito iniisip lamang. Ito ay totoo. At nagsisimula pa lamang. Nalampasan mo na ang pinakamahirap na bahagi. Ngayon, ang liwanag ay unti-unti nang pumapasok, tahimik, tapat, at napakaganda. Ang gantimpala ay hindi maingay, ngunit binabago ang buhay. Kapag ito ay dumating, hindi ito maingay. Walang paputok. Walang nagbubuning karamihan. Isang tahimik na pakiramdam lamang sa iyong dibdib. Na may banal na bagay na dumating. Capricorn, hindi ipinangako ng universo na madali ang iyong landas. Ngunit ipinangako nito ang katarungan na ang iyong ibinuhos ay babalik sa iyo. At ngayon, tulad ng isang binhing nagtagal bago sumibol sa lupa. Ang iyong gantimpala ay unti-unting lumilitaw. Maaaring hindi ito mukhang ginto sa unang tingin. Maaaring dumating ito bilang isang pagkakataon, isang tawag, isang pulong, isang tahimik na ipagkatapos ng habambuhay na hindi. Maaaring ito ay pagbitaw sa isang bagay na minsang nagbigay bigat sa iyong dibdib. Isang utang na nabayaran. Isang relasyon na naayos muli. Isang pagkakataon na akala mo ay hindi na babalik. At kapag dumating ito mararamdaman mo. Hindi sa pamamagitan ng mata kundi ng espiritu. Parang init sa malamig na silid. Parang sa wakas ay huminga ng malalim ang iyong kaluluwa. Dahil Capricorn, ang iyong mga biyaya ay hindi maingay. Ito ay matatag. Tiyak. Totoo. Hindi ito ginawa para magpakitang gilas sa mundo. Ito ay nilikha upang itaas ka. Ang iyong gantimpala ay binuo sa parehong paraan ng iyong pagkatao. Sa pamamagitan ng pasensya. Sa pamamagitan ng pagtitiyaga. Sa pamamagitan ng layunin. Ito ang taon na magbubukas ang pintuan sa mga bagay na akala mo'y kailangan mong kalimutan. Ang pangarap na itinapon mo dahil tila napakalayo. Bumalik na. At sa pagkakataong ito handa na para sa iyo. Alam mo, hindi nagmamadali ang universo, Capricorn. Dahil ang mga bagay na para sa iyo ay masyadong mahalaga upang dumating ng hindi handa. Katulad mo. Kailangan mo munang lumago. Kailangan mong bitawan ang hindi tunay na sayo. Kailangan mong maging ang bersyon ng iyong sarili na kayang hawakan ang mga biyayang ito ng may biyaya, hindi takot. At ngayon na narito ka na. Ang gantimpala ay unti-unting lumilitaw. Hindi sa ilalim ng spotlight, kundi sa mga banal na sandali. Kapag bumalik ang kapayapaan sa iyong tahanan. Kapag huminga ng maginhawa ang iyong bank account. Kapag sa wakas ay nakapagpahinga ang iyong katawan ng walang guilt. Kapag dumating ang pag-ibig at hindi ka pinapaliit. Ito ang buhay na ipinagkaloob sa iyo sa pamamagitan ng bagyo, sakit sa puso, at malulungkot na gabi. At kahit na walang nakakita kung gaano ka nakalayo. Ang universo ay nakakita. At gagantimpalaan ka nito sa paraang palaging ginagawa para sa Capricorn. Hindi mabilis. Ngunit ganap. Ang ritual ng muling pagkakahanay di. Capricorn, may sandali sa buhay ng bawat mandirigma kung kailan maaari nang hubarin ang baluti. Hindi dahil tapos na ang laban, kundi dahil hindi na kailangang lumaban ng puso para maramdaman ang sariling halaga. Ito ang sandaling iyon. Ngunit bago tuluyang tumanggap, kailangang muling maghanay ang kaluluwa.
Hindi sa pamamagitan ng puwersa, kundi sa presensya. At nagsisimula iyon sa isang simpleng ritual. Isipin mo ito. Isang tahimik na silid. Isang puting kandilang nagliliyab. Isang journal na bukas sa harap mo. Ang iyong pangalan na nakasulat sa itaas ng pahina, hindi lang bilang pangalan, kundi bilang pangako. Dito mo binabawi ang iyong sarili. Hindi lamang ang bersyong napakahirap magtrabaho, kundi ang bersyong nakalimot kung paano tumanggap. Sumulat ka ng liham para sa bersyon mo na patuloy na lumaban. Sabihin mo sa kanya ang mga salitang kailangan niyang marinig. Hindi ka kailanman nagkamali sa pag-asa. Hindi ka kailanman masyadong mabagal. Ikaw ay lumalago lamang patungo sa tamang pagkakahanay. Pagkatapos, ipikit ang iyong mga mata. Ilagay ang iyong kamay sa iyong dibdib. At sabihin ng malakas, hindi na ako humahabol. Ako ay umaayon. Hindi na ako nagmamakaawa. Ako ay naniniwala. Hindi na ako natatakot. Ako ay tumatanggap. Capricorn, ang mga salitang ito ay higit pa sa mga afirmasyon. Sila ay mga susi. Binubuksan nila ang mga pintuan sa loob mo na isinara ng pakikipaglaban para mabuhay. Pinapagana nila ang isang sinauna, pang-angkan na alaala. Isang alaala na ipinasa ng mga nauna sa iyo. Na hindi ka lamang isinilang para magtrabaho. Ikaw ay isinilang para umunlad. Pagkatapos ng ritual na ito, lumabas ka kung maaari. Tingnan mo ang langit, ang buwan, ang mga bituin o ang liwanag ng umaga. At unawain mo ito, matagal nang inaayos ng universo ang mga bagay para sa iyo bago mo pa man ito nakita. Ito ang enerhiya ng muling pagkakahanay. At hindi ito tungkol sa pagiging ibang tao. Ito ay tungkol sa pagbabalik sa kung sino ka bago sinabi ng mundo na kailangan mong dalhin ang lahat mag-isa. Mararamdaman mo ang pagbabago. Hindi sa paputok kundi sa paglambot ng iyong espiritu. Sa kapayapaang pumapasok sa iyong pagtulog. Sa paraan ng pakikipag-usap ng mga tao sa iyo, mas banayad, mas bukas. Dahil sinisimulan ka ng tratuhin ng mundo ayon sa paraan ng pagtrato mo sa iyong sarili. At ang ritual na ito ang marka ng simula ng pagbabagong iyon. Hindi lamang espiritual kundi sa bawat aspeto ng iyong buhay. Ikaw ay muling naghanay. At ngayon ang lahat ng iba pa ay sumusunod na. Ang 2025 ay hindi katulad ng dati. Capricorn, huminga ka ng malalim. Ang taong ito ay hindi ulitin ang nakaraan. Papasok ka sa isang takdang oras na hindi na sumasalamin sa pakikibaka. Nalampasan mo na ang pinakamahirap na pagsubok, yung mga tanging ikaw at ang universo lamang ang nakakaunawa. At ngayon, isang tahimik na pangako ang nagsisimulang umusbong. Sa 2025, mapapansin mo ang kakaiba sa paraan ng pagtugon ng buhay sa iyo. Hindi dahil nagbago ang mundo, kundi dahil nagbago ka. Sa pagkakataong ito, mas madali ang iyong mas empowered ang iyong hindi. Hindi mo na ipipilit ang sarili mo para lang maging komportable ang iba. Hindi mo na ikikompromiso ang iyong mga pangarap para sa kaginhawaan ng iba. Ang mga taong darating sa taong ito, sila ay makakaayon sa iyong paglago, hindi sa iyong mga sugat. Igalang nila ang iyong mga hangganan, hindi susubukan ang mga ito. Ipagdiriwang nila ang iyong liwanag, hindi makikipagkumpetensya dito. Mapapansin mo ang mga pintuan na bumubukas nang hindi mo na kailangan kumatok. Masisilayan mo ang daloy ng pera na magsisimulang tumugma sa enerhiya na matagal mo nang ibinuhos sa mundo. Hindi ito darating sa kabuluhan, darating ito sa kaliwanagan. Dahil ang 2025 ay hindi ulit ng nakaraan. Ito ay gantimpala para sa lahat ng iyong pinagtiyagaan. Asahan ng bigla ang mga tagumpay, kung saan dati ay puro hadlang. Asahan ng mga sandaling mapayapa, kung saan dati ay laging nakahanda ka sa impact. Asahan ng katotohanan na lilitaw, lalo na sa mga lugar na dati nakatago o nakalilito. Capricorn, ang landas mo sa hinaharap ay hindi lamang mas madali. Ito ay mas matalino. Dahil hindi ka na kumikilos sa desperasyon, kundi sumusunod ka sa banal na direksyon. Ito ang taon na sa wakas ay mararamdaman mong nakikita ka, hindi sa kung ano ang ginagawa mo, kundi sa kung sino ka. At marahil ang pinakamaganda sa lahat. Ito ang taon na muli kang maniniwala hindi sa swerte, kundi sa iyong sarili. Kaya ihanda hindi lamang para sa progreso. Ihanda para sa kapayapaan. Hindi lamang para sa resulta.
kundi para sa muling koneksyon sa bersyon ng iyong sarili na hindi kailanman isinilang para dalhin ang lahat mag-isa. Ang 2025 ay iyon na ngayon. At ito ay hindi katulad ng mga taong dumating bago. Capricorn, nagawa mo na ang trabaho. Dinala mo na ang bigat. Nalampasan mo na ang mga pagsubok na walang nakakita, ngunit ang universo ay nakakita. Ito na ang panahon na hindi mo na kailangang patunayan ang sarili mo muli. Ito na ang panahon para buksan ang iyong mga kamay, buksan ang puso, at hayaang dumaloy ang mga biyaya. Hayaan mong ito ang kabanata kung saan ititigil mo na ang labis na pagsusumikap at sisimulang tumanggap. Hayaan mong ito ang sandali na hayaang mahalin ka rin ng buhay pabalik. Hindi ka kailanman nakalimutan. Ikaw ay inihahanda. Ngayon, nagbago na ang enerhiya. Bukas na ang mga pintuan. At sa pagkakataong ito, hindi mo na kailangang umakyat. Kailangan mo lamang maglakad at dumaan.